ng tindahan. Kitang-kita pa sa CCTV video ang usa na tumatakbo sa parking lot ng isang tindahan at diretsong pumasok sa entrance nito. Ikuwawa naman. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ng mga mamimili sa kakaibang bisita. Tulit agad din ito umalis at tumakbo pa palayo. Bye! May sale daw. Narinig niya first day ng sale. Hindi niya alam na may salamin. Oo, yung paningin niyan, wala namang salamin yun. Oo, tatakbo lang siya, di ba? Kaya basta. Tingnan mo, So, hinahunting pa rin siya. marami nga akong kaibigan na untog din sa salamin na ganyan. Ay, ako rin. Ako rin. biktima Sa mga mall. Pero parang wala lang. Tuloy-tuloy. Parang wala na. Tapos siyempre, mahiya ka magtawa ng kanya. Pero pag binalikan mo, makita mo yung noon at ilo. Wala na, hindi ka na makakatiis. Puli, di ba? Mas puli. Mas mamaya, malolobo pa yun dito. Hindi pati yung salamin may pawis. Meron. Ganun eh. Mahirap yung pag nabasag, yun talaga hindi mo na maikaila. Tapos next week, pag Ang kinabitan, problem- may stripe sticker na yun. Ang problema naman, pag may na-aksidente, tsaka lang nila nilalagyan Ng sticker. Beware. Ng beware, correct. Kasi minsan nakita ka ng bird na patay, yung mga ibon na patay, yung pala tumama sila, lagi sila nagkakamali. Bro mo yung pwersa ng lipad nila pag salto nila doon. Hilo yun eh, hilo. At ito sa Bantala, isang gray whale naman ang namataan sa isang beach sa Southern California. Tuwan-tuwa ang mga whale watchers sa kanilang nasaksihan dahil taon-taon nilang inaabangan ang migration ng mga balyena tuwing winter papuntang Mexico. Ayon sa mga eksperto, mas marami sila nakitang balyena sa mga nakalipas na buwan kumpara sa huling 28 taon. Kadalasan nagmamigrate ang mga gray whale sa pagtatapos ng taon. Dami niyan dito sa atin. Butanding Sa atin, dami. Ano Sa naman? Cebu. Whale shark naman sa Sorsogon, atin. di ba? May gray Yung whale sa ba tayo? Sorsogon, Whale ano, shark. Whale shark. Yung butanding, yun, mga kasing lalaki ng bus yung sa Sorsogon po. Grabe talaga. Ganda. May, ano yun, may panahon talaga. Is, lalo pag May at April, Yes. ay, ang dami. Maghihintay ka talaga sa dagat. Eto, at kilalanin naman natin ang isang napakatapang na batang babae na game makipaglaro sa isang leyon. Face-to-face ang 3 taong gulang na si Sofia sa isang male lion sa Wellington Zoo, New Zealand. Lumapit pa nga ang leon sa kanya at tila pilit siyang inaabot at gustong kalmutin. Pero nasa likod naman na isang glass enclosure ng leon at hindi niya maabot ang bata. Ang cute ng bata, oh. Hindi naman daw nakaramdam ng takot si Sofia. Sinabing matapang daw siyang bata. Babalik din daw siyang muli sa zoo para makakita muli ng leon. Dead ba si Pagets, no? Parang kinalmot siya ng... O, ayan naman tayo. Hindi alam ng Leo na may Ganda ng salamin. leon. Medyo Hindi katahan. niya alam. Kung wala yung salamin. Tsaka matapang yung bata kasi alam niya, Ay, ang may salamin. ganda ng Galing. leon. Ayun o, ayun o. Tumingin lang, pero nandun pa rin siya. Hindi siya tumakbo. Halo. O kaya malabo Alam mo, natin matanong Bagets. ito wag na tayong kuha ko yun. Tatakbo ko eh. Oo, magugulat ka eh. Magugulat? Gano'ng katibay ang salamin? Oo, baka Ano ba, tempered glass ba yan? Tempered glass. tempered glass. Gaano Grabe. kakapal? Ayun, Oh, ba? Ay, ang ganda ng Kakapal din video yan. niya Oo, ang forever. Baka kagagag ganun naman niya, matibag na yun. Si Lion Girl. Ganda pa nung leon. Ganun kakapal yung salamin, di ba? Sana makapal. Kasi ko siyempre sa laki ng layo na yan. At yung tatay niya na ang ite, ba't mo nilapit dyan ng... Kasi yung tatay, kasi yung tatay hindi makalapit. At saka usually, di ba, Sige mga anak, leon, ano ko eh. Video na lang ako. di ba, mga leon, usually, hindi sila Bibidyoan malapit na sa lang tao pag nasa zoo eh. Parang Oo doon nga. sila sa gitna, you just watch them play. Kaya ang ganda nga naman ng shot na malapit yung leon. Nakagutom yung leon. Tsaka leon na leon yung itsura niya talaga. Leon talaga, lago ng hair niya. Nakaspray niya. Hindi, territorial yan eh. Kaya, Nakakita siya ng nung nakita niya, ako nga dati dito sa may Malabonso. hindi, dito sa may, yung sa Rizal. Avilon? Oo, di ba? I-spills ako, inihan ako eh. Oo. Nang leon. Oo, ikot tayo. Nag-spill ako sa may hawla niya, di ba? Ikot na sila. Ikot, okay lang ako. Maya-maya, pumeso sa may kanto. Nangiihi. Kaya pala may bak. Sabi ko, ba't ang panghid? Nangiihi sila. Grabe naman ito Nagmarka na. naglilinis. Pinagbita ko pa nga ng mga naglilinis. Ito pa umiihi. Yung pala sila. Iihan nila yung teritoryo nila. That's their place. Akin daw. Ayan. At ito sa Belgium naman, sabay-sabay na hinagis ng mga chef doon ang kanilang tradisyonal na white chef hat o yung tinatawag na toque para makapagtala ng isang world record. 6 na raang chef at foodies ang dumalo sa event na marka ng pagsisimula ng kanilang mga gawain upang ipakilala ang Brussels bilang isang gourmet destination. Bukod sa pagiging sentro ng European Union, kilala ang Brussels sa kanilang pamosong waffles, beer at tahong. Uy, grabe! Game na kami dyan. May beer, may pang-ulutan, may pang-dessert. Oh, yan pare
sa plaza. Sa plaza. Pwede bang pagsamahin nyo? Saya naman. Waffles, beer at taho? Basta walang syrup. Beer, tapos Dessert mo yung waffle. Beer at Yung tahong pwede. Parang Waffle waffle and dessert dessert. Ayos na. Ayos. Ayos ang tiyan mo bukas. Wow, ganda naman. Wow. At Wala ba dyan si Chef Boy? hot waffle. Bakit naman doon si Chef Wala. Boy? Wala, baka umalis kasi chef. Hindi umabot. Oh, executive chef. Oo nga. Mamaya ba si Chef Boy uli? naman. Oh, ito, malakas kumain to. Si Sigurado to Chef. kasama sa amin to sa, sa Brussels. Hindi totoo Sa yan, ha? Luandi. Sa subo lang yan, ha? Morning, Lou. Nahiya naman ako. Good morning mga kapuso. Ito na po ang inaabangan natin. Hindi po pagkain to. Ang pagsisimula ng shooting ng Hollywood film na The Bourne Legacy ngayong araw dito sa Metro Manila. At dahil dito lalo pang umiinit ang Bourne fever sa bansa. Sa katunayan, isang larawan po ang lumutang kasama ang bidang aktor ng pelikula na si Jeremy Renner na natsyempohan ng isang magkapatid sa kanyang tinutuluyang hotel sa Makati. Nag-courtesy call na rin ng direktor ng pelikula na si Tony Gilroy kay MMDA Chairman Francis Tolentino kahapon. Pero ang higit na excited ang mga mapapabilang sa 15,000 extra sa pelikula na pinangakuan ng 500 pisong bayad kada araw. Pati na nga po ang mga bahay sa San Andres, Malate, Maynila ay nirentahan. Libre pa ang paayos sa mga bubungan na gagamitin sa eksenang habulan. Naka-alerto na rin ang Task Force Bourne ng MMDA para matiyak na maayos ang shooting. 40% kasi ng pelikula ang isushoot sa Pilipinas sa loob ng 45 araw. Tutukan din ng MMDA ang mga ipapasarang kalsada na karamihan po ay maliit lang naman daw para magdulot ng traffic. Maliban na lang sa isang eksenang kukunan sa MRT Taft Rotonda. Samantala, posibleng makasuhan ng illegal drug possession ang American rapper na si Snoop Dogg. Ito ay matapos halugugin ng mga Border Patrol officers sa Texas, USA, ang tour bus ng rapper kung saan nakakita sila ng mga marijuana. Legal po ang paggamit ni Snoop Dogg ng marijuana sa California dahil meron siyang doctor's prescription para rito. Pero ipinagbabawal naman ang marijuana sa estado ng Texas. Bunsod nito, maaaring makulong ang rapper ng hanggang 180 araw sa Texas. Incredible. Ang galing yan. Ano ba? Thank you, darling. Morning mga kapuso, ito na po ating hirit panahon. Siyempre meron pa rin pong tinatawag na diffuse tail end ng cold front sa Visayas. Wala na po sa Mindanao. Ito po yung pagtatapoy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Luzon naman po, tuloy-tuloy pa rin ang paglamig dahil sa hanging amihan. Hangin po na dumaraan sa mga lupain sa hilagang kanlurang Pilipinas na madalas po ay cool and dry. Kaya naman pang Visayas, magkakaroon po ng madalas na maulap na kalangitan ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na magiging maulap din po at maulan sa bawat intersection. Ayan, ang Luzon naman, hindi po daanan yun ha. Ang Luzon naman, madalas na maulap na kalangitan ng mga pag-ulan. Meron din yung pagkulog yan at pagkidlat. Ang Mindanao, partly cloudy to cloudy naman po yan. Okay, ang ating pong sunrise, 6:24 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:43 ng hapon. Narito naman po ang mga weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Okay, balik po tayo dito. Siyempre, ibang balita naman po. Siyempre, meron po pagsushoot ngayon ang Bourne Legacy shooting. Kaya naman, ay nagkakaroon po ng mga temporary road closure sa ilan nating mga kalsada dito po sa Metro Manila. Mula 5 a.m. hanggang 6 p.m. po yan sa may Leveriza Street. Sa ITC o intermittent traffic control po ng galingan, 7 a.m. to 5 p.m. naman po sa may Quirino Avenue at San Andres. Ito po yung mga alternatibong ruta pwede niyong daanan. Along President Quirino Avenue mula Rojas Boulevard to Taft Avenue, kanan po kayo sa Adriatico, kaliwa sa Bagong Lipunan, kanan sa President Quirino patungo po sa inyong destinasyon. Along President Quirino Avenue naman po mula Taft Avenue to Rojas Boulevard, kunin po ninyo ang San Andres, kanan po sa LM Guerrero, kaliwa sa Remedios, kaliwa sa Maria Rosa, kanan sa San Andres, kaliwa sa
M. Adriatico, kanan sa President Quirino, patungong destinasyon. Mamaya ibibigay pa po namin sa inyo ang iba pang mga alternatibong ruta. Meron pong 120 MMDA crowd control personnel na mag-aasiste para po dito sa nangyayaring shooting dito po sa May Leverisa. Kaya po muna ang aking update sa ating mga kalsada dito sa Metro Manila. Balik po tayo dyan sa studio! Good morning! Thank you, love. Makiga, walang bibitaw sa pagtutok dito sa #1 morning show sa telebisyon. Walang iba kundi ito ang Unang Hit! I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Gaganda ang inyong umaga kasama ang Unang Hirit at Derm Clinic, the True Skin and Hair Clinic.